Mga igan, simula po ngayong araw, ipatutupad ang 4-day work week scheme sa ilang tanggapan ng gobyerno. At yan po ang hakbang ng pamahalaan para makatipid sa pangkonsumo ng langis sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ano naman kaya masasabi ng ating mga kapuso? Susie Caloy, may mga nakausap na ba kayo dyan tungkol sa 4-day work week? Hi, Igan! Ito, Magandang naku, umaga. swerte namin may kasama kami ngayong umaga para tanungin ang katanungan na yan. Ano pangalan niyo, ate? Cherry Subo po from Dipolog City. Oh, layo. Ate Cheris, oo. So for sure narinig yun na yung pinakapanukala na 4-day work week para makatipid sa konsumo ng gas. Ano naman po ang masasabi nyo doon? Sa 4 days po nga duty, hindi po talaga kami papayag po sa 4 days nga duty dahil mababawasan po yung namin, sahod namin. Tapos paano na po yung mga bayaran namin araw-araw. Like kuryente, every month, bahay pa po, tricky. Tapos yung tubig pa po, may dalawa pa po akong estudyante kaya hindi po Na kami pinapag-aral. Oo. Oo nga. Ikaw, anong trabaho mo, ate? sa CR lang po. Sa CR Tagalinis na. Yes Uy, po. important yung Maintenance. work Oo, mo. kung wala Yes, ka, wala hindi. kang madumi ang mga CR. Yes po. Pero ibig sabihin, I guess nga, parang mahirap para sa kanya ang 4-day work week kasi araw-araw may nagko-commute dito no, Yes sa po. transport At saka terminal. yung isang araw na yon na mawawalan ng pasok, malaking halaga na rin ang mawawala kay ate doon. Kaya kailangan niya yun pang araw-araw na panggastusin. Okay. Ate, thank you so much. Maraming salamat, ate. ha. Nice to Maraming meet salamat. you. Thank you. Maraming salamat din po. Mabay, Thank you rin po. Ingat po sila. Ayan si sir. Hello po, sir. Na naka-blue din. Oo, parang lahat ng- pero lahat tayo nag-usap-usap ata naka-blue. tayo. Oo nga. Pangalan niyo po, tatay? Henry Antonio po. Tatay Henry. Ano po ang trabaho po nila? Driver po, ma'am. Driver? Ayun, magandang tanong. Driver ng Arkalo. ano? Yung parang bus, yung maliit na bus? Oo. Ano Shuttle. masasabi niyo sa 4-day work week na sinusulong nila para makatipid daw sa gas? So, hindi po ako conforme dyan, ma'am, kasi mababawasan yung kita namin. Yun talaga ang main concern ng Oo. mga kapuso natin dito. Kasi po, kung isusulong nila yan, kaunti na nga lang po ang kinikita namin, tapos babawasan pa. At kayo ay hindi lang naman 5 days bumabiyahe. Ilang araw kayo sa isang linggo bumabiyahe? 7 days po. 7 7 days. days. Din siya eh. Oo. So, pag ginawang 4-day work week, isa ba sa sector kaya nila, well, malalaman natin, no, kung tulad Oo. nila, yung mga tulad Parang nila, mas yung more driver for na. offices talaga eh. Pero sila, as more, ano masasabi mo na lang sa price increase na lang Oo. siguro? Halos 20 pesos po kada litro. Gasolina. Halos 20 pesos na ang dinagdag nila, wala na kami kikitain. Aray Crudo ko ba po. itong sasakyan mo? Opo, ma'am. Naku. Ayun, apektado din si tatay. Oo. O, salamat po sa inyo, kuya. At laban lang sa buhay. Po, ingat po sila. God bless po, sir. Nice to meet you po. Alright. Thank you. Ayan na nga, narinig po natin. Siyempre, yung mga concern ng mga hindi naman pangkaraniwang, kunwari, office people. Yung day-to-day, kumbaga, parang sila, no work, no pay, di ba? Pag nababawasan din siguro yung mga commuters at gumagamit ng facilities, baka kinakabahan silang mababawasan din ang kikitain nila. May chance eh, kasi tulad nga nung pagtaas ng presyo ng kada litro ng petrolyo, apektado lahat. Domino effect lahat eh. Lahat, totoo. Kaya pag-iisipan mabuti. Ay, balik muna sa inyo dyan sa studio. Igan? Okay, para sagutin yan, ipaliwanag magiging sistema, mapanayan po natin Atty. Alvin Curada, Director ng Bureau of Working Concerns ng Department of Labor and Employment o DOLE. Good morning, Attorney. Good morning, Igan, and good morning sa inyong mga viewers and listeners. Okay, sagutin na agad natin yung concern ng mga nakapanayam natin dito. Yung 4-day work week ba, bawas ang sweldo nila? May iba-ibang configuration, Igan, yung 4-day work week, hindi agad automatic na bawas ang sweldo. As much as possible in the implementation ng ating alternative work arrangement and flexible work arrangement, dapat mahalaga i-consider na dapat walang mabawas sa sahod ng ating mga manggagawa. Kaya yung iba pong mga arrangements sa private sector, ang kanila pong ginagawa ay nag-i-extend po sila ng working hours from Monday to Thursday, for example, para po makover yung work to be rendered on a Friday. So mami-maintain po yung oras ng trabaho kada linggo, kaya po wala rin mababawas na sweldo. Yung ibang configuration naman, Igan, para ma-protect din yung income ng ating mga manggagawa, ay regular working hours sila ng Monday to Thursday, and then yung Friday naman nila pwede silang work from home or telecommuting arrangement. So marami tayo mga arrangement na
pinopromote. Ang ating po lang pinapakiusap sa DOLE, dapat po mag-usap yung employers and workers precisely po para maiwasan yung impact sa income opportunities ng ating mga manggagawa. At the same time, hindi po apektado yung productivity ng ating mga employers. So ibig sabihin, pag Lunes hanggang Huwebes at sumobra ng 8 oras, hindi pwedeng ideklarang overtime yon. Ang sahod, ang trabaho po nila, Igan, yan po yung trabaho nila ng Friday, dinistribute lang po nila ng Monday to Thursday para po hindi sila mabawasan ng sahod. Ito rin po ay pag-consider po also ng employer side naman na walang silang productivity on a Friday. Okay, sa pribadong sektor, may balita na ba tayo kailan ito ipatutupad, yung 4-day work week? Meron na tayong Igan, mga department advisory as early as 2002, 2009, and then nagkaroon tayo ng batas, telecommuting law on 2018, which took effect in 2019. At marami na po tayo mga company na nag-adapt Igan ng alternative arrangement, flexible work arrangement, and post-pandemic, lalo pong dumami yung ating mga companies nag-adapt ng telecommuting because also of the progress ng ating telecommuting technology. So this is something that we are promoting pa na sana dumami pa yung mga companies na mag-a-adapt nitong mga arrangements na ito para din po makakontribute tayo sa pag-decongest ng ating mga major roads, at the same time po mabawasan also yung overhead cost ng ating mga employers. Ang concern po ng pribadong sektor, dapat mapag-aralan pa raw ito dahil halimbawa po sa factory, madalas tight ang schedule at kailangan dito multi-shift cycles. Paano po, Atty. Curada? Opo, tama naman, nakikisa po kami sa kanilang proposal na pag-aaral. Pero po itong ating mga flexible and telecommuting and alternative work arrangement, it's not something po na ini-impose ng DOLE sa lahat. Ito po ay nakadepende talaga sa pag-uusap ng ating mga employers and workers kasi nauunawaan po namin na hindi po ito applicable sa lahat. So sa isang workplace halimbawa, posible po isang division lang, isang section lang, at hindi po sa lahat ng industry o sector. Katulad po, probably hindi po ito applicable sa mining sector, agriculture, or fishery sector. May mga sector po kung saan fitted din po yung pag-adapt nitong mga arrangement po na ito. Bukod sa 4-day work week, may mga pinag-aaralan pa ba na mahakbang sa employment sector para, yun nga, mabawasan din itong konsumo sa langis? Pinopromote namin, Igan, yung bagong batas natin, yung telecommuting law. Ito po yung pagdi-deliver ng services, ng trabaho through a computer technology. Importante lang po na tingnan yung mga technology natin na ma-protect din yung privacy ng ating mga manggagawa at privacy ng ating mga trabaho. Ito yung pinopromote po natin, Igan. Ito ay bagong batas, 2018, at nagkaroon tayo ng revised IRR ng 2022 na sana dumami pa yung mga company na mag-adapt po nitong telecommuting. Doon sa sektor ng transportasyon, madagdag ko lang, kung 4-day work week, di maapektuhan po yung pag-commute ng ating mga empleyado ng isang araw. Tama ho ba? Dahil titigil Hindi din naman. sila. Hindi naman, Hindi Igan, sila kasama. nakikita namin na gano'n ang sitwasyon. Okay. Sa transport sector, for example, hindi naman po lahat ng ating mga manggagawa ay wala talagang trabaho on a Friday. Iba-iba, binigyang laya naman po yung mga employers and workers to determine anong araw sila mag-off, Okay. mag-work from home. Kaya hindi naman po hihinto yung economic activity on a Friday, for example. Darig po natin, Igan, ang pahig ni Atty. Alvin Curada, Director ng DOLE, Bureau of Working Concerns. Maraming salamat po. Salamat po. Pagbabalik pa unang hirit. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.